Are you agree? Baling sa akin ni Mateo na kaagad kong inilingon. Hindi ko naman kailangan ng magbabantay sa akin. Nandun naman si Riri at Manang sa bahay. Sa susunod masiingatan ko ng sarili ko. Pasensya na kung naabala ko kayong dalawa. Paghingi ko ng paumanhin, napatangu-tangu si Mateo. Pero mukhang hindi ata nagustuhan ni Carmela ang pagtanggi ko. Isang segundo lamang ang lumipas nang biglang bumukas ang pinto. Bumungad sa amin ng nurse at kinausap si Mateo. Sir, may kailangan lamang po kayong pirmahan sa office ni Doc. Saad ng nurse. Nagpaalam naman si Mateo na pupuntahan lamang ang doktor na kausap niya kanina. Naiwan na naman kaming dalawa ni Carmela. Nakahalukip-kip ito habang ang matay nasa akin. Maiwan na kita dito, Shaina. Nagkakaintindihan naman tayo, hindi ba? Kung wala ka namang nararamdaman para kay Mateo, ay magiging magkaibigan pa rin naman tayo. Pakisabi na lang sa boyfriend ko na umuwi na ako. Pati ingatan mo ang sanggol na nasa sinapupunan mo. Hindi na ako makapaghintay na makita ang magiging anak namin ni Mateo. Aniya, hindi ako nagsalita. Ito na naman, may parang tumutusok sa puso ko. Ang sakit pakinggan na ibang taong nagsasabi ng gusto ko nang makita ang magiging anak ko. Ako rin, gusto ko nang makita. Mahalikan at yakapin ang magiging anak ko balang araw. Gusto ko rin sana masubaybayan ang paglaki ng anak ko. 8 buwan na ang tiyan ko at simula nung huling pag-uusap namin ng girlfriend ni Mateo sa hospital ay hindi ko na siya masyadong kinakausap. Magkakausap lang kami sa tuwing may tinatanong siya about sa ipinabubuntis ko. Alam kong nagtataka na yon dahil sa pagiging mailap ko sa kanya. Ayos ng ganito, hindi naman ako kawalan. Malapit na rin akong manganak kaya sinusulit ko ng bawat oras na pagiging buntis ko. Dahil kapag maisilang ko ng anak namin ni Mateo, yun ang pinakamasayang nangyari sa buhay ko. Nasasaktan ako. Sa tuwing iisipin ko na hindi ko makakasamang magiging anak namin ni Mateo. Wala naman talaga akong karapatang magreklamo. Una sa lahat, bayad ako. Binayaran niya ako para magsilang ng sanggol. Kung kailan nasa ganito kaming sitwasyon, saka ko napagtanto na mahal ko na nga siya. Alam kong mali itong nararamdaman ko, pero kahit anong pigil ko, kahit anong pilit ko sa sarili ko na huwag mahalin ang lalaking may nobya na, ay wala pa ring saysay. Halos pinilit kong sarili ko na huwag kausapin si Mateo, dahil mali itong nararamdaman ko para sa kanya. Pakiramdam ko tuloy nagkasala ako sa itaas, at matatawag na kasalanan itong nararamdaman ko para kay Mateo. Nakatingala ako sa kalangitan, at ninanam namang sariwang hangin. Nasa beranda ako ng bahay ni Mateo. Naglalakad-lakad ako upang hindi ako mahirapang manganak. Itong bilin sa akin ni Jade noong last check-up ko sa kanya. Kung hanggat maaari raw, ay maglakad-lakad ako parati upang matagtag raw ako. Sinunod ko rin naman dahil para sa akin din naman ito. Alam kong sa mga oras na ito ay magkasama sila Carmela at Mateo. Hindi ko maiwasang isipin silang dalawa. Pasado 7:00 na ng gabi at tanging liwanag lamang ng buwan ang nagbibigay liwanag dito sa kinatatayuan ko. Hindi kasi ako makatulog kaya naisipan kong pumunta rito. Konting tiis na lang, makikita ko ng pamilya ko sa probinsya. Magkikita-kita na kami. Hinaplos ko ang aking malaking tiyan. Noong araw ng ultrasound ko ay nakiusap ako kay Jade na huwag sabihin sa akin ang gender ng ipinagbubuntis ko. Nakaagad naman niyang sinang-ayunan. Gusto ko rin kasi na surprise ang gender ng baby. Parang sa mga teleserye lang. Ang gusto nila ay surprise ang gender ng baby. Napapangiti ako nang bigla itong gumalaw. Siguro nararamdaman din ito na excited na akong makita siya. Anak, huwag mong pahihirapan si Mama ha. Magiging healthy ka lang dyan sa tiyan ko. Gagawin ko ang lahat para mairaos ng normal ang panganganak ko sa'yo. Pagkausap ko sa malaki kong tiyan. Pero sana balang araw maintindihan mong sitwasyon ni Mama kung bakit kita iiwan sa papa mo. Napakagatlabi ako matapos kong sabihin yon. Hindi na muli akong nagsalita pa. Pumikit ako't napangiti ng mapait. 1 minuto siguro akong nanatiling nakapikit. Nang mapamulat ako bigla, nilingon ko si Mateo nang magsalita ito sa likuran ko. What are you doing here, Shaina? Naiinitan ka ba sa kwarto? Tanong niya. Lumapit ito sa akin at tumabi sa gilid ko. Kanina lang ay iniisip ko sila, kanina ni Carmela. Pero ngayon nandito siya sa beranda kasama ko. Ano kayang kailangan nito sa akin? Umiling ako. Malamig sa kwarto mo pero hindi kasi ako makatulog kaya naisipan kong tumambay dito. Saad ko. Ikaw, anong ginagawa mo rito?
Pag-iiba ko sa tanong niya. This is my place, kaya pupunta ako dito sa veranda hanggat gusto ko. Sagot nito sa akin. Nagkibit-balikat lamang ako. Matutulog na ako, sabi ko. Tatalikuran ko na sana siya upang pumunta sa kwarto niya nang hawakan niyang braso ko na siyang nagpatigil sa akin. Sunod-sunod ang pagbilis ng tibok ng puso ko nang tingnan ako nito ng mariin. Umiwas ako ng tingin upang hindi ko makita ang seryoso niyang tingin sa akin. Bakit? Tanong niya sa akin. Tiningnan ko ito ng may halong pagtataka. Ha? Bulalas ko. Wala ka bang pakiramdam o sinasadya mo lang magpanggap ng walang alam siya, Ina? Seryoso niyang tanong. Tinanggal ko ang kamay niya sa braso ko at lumayo ng kaunti sa kanya. Hindi kita maintindihan, Mateo. Pwede bang diretsuhin mo na ako? Usal ko. Bakit ka umiiwas sa akin? May nagawa ba akong mali? Sa paraan ng pananalita niya, ay pansin ko na nalulungkot ito sa hindi ko malamang dahilan. Bakit siya nagkakaganito? Bakit siya nagtatanong kung bakit ako umiiwas? Unang-una sa lahat, tama lang naman itong ginagawa ko dahil may girlfriend siya. May girlfriend siya na kailangan niyang bigyan ng pansin. Wala kaming relasyon para maging malapit kami sa isa't isa. Wala kang nagawang mali para iwasan kita, Mateo. Bakit mo ba ako tinatanong ng ganyan, ha? Saad ko. Bakit sa tuwing lumalapit ako sa'yo, iniiwasan mo ko? Nasasaktan ako dahil hindi ko alam kung may nagawa ba akong mali para iwasan mo ko ng ganito. Mahaba niyang litanya. Sa tingin ko, wala naman akong dapat ipaliwanag sa'yo. Boss kita at akong utusan mo. Binayaran mo ako para sa kontrata. Saad ko, sa totoo nga lang lumampas na ako sa limit. Napakagatlabi ako upang pigilan ang nagbabadyang luha sa mata ko. Bakit kasi nangyari pa ito? Bakit nahulog pa ang loob ko sa kanya? Pwede bang hayaan mo na lang ako, Mateo? Walang maidudulot na maganda kung lalapit ako sa'yo. May girlfriend ka. Isipin mong nararamdaman niya sa tuwing inaasikaso mo ko dahil sa pagbubuntis ko. Pwede bang bumalik ka sa dati na seryoso sa tuwing kausap ako? But why? May problema ba kung lumapit ako sa'yo? Iniisip mo ba na nagsiselo siya? Dahil haging nasa iyo ang atensyon ko? So don't mind her. Aniya, mahina akong natawa. Bakit niya nasasabi ang mga bagay na yan? Matutulog na ako. Sa ibang araw na lang tayo mag-usap. Hindi magandang pag-usapan ang tungkol sa nararamdaman natin sa isa't isa, Mateo. Pakiusap, bumalik tayo sa dati. Yung walang label sana. Pero lang ang kailangan ko sa'yo. Kung may nararamdaman man ako sa'yo, madali lamang yung kalimutan. Saad ko, pumihit ako patalikod upang lisanin ang beranda. Gusto kong bawiin ang mga sinabi kong yon. Pinigilan kong sarili ko. Hindi makakabuti ito kung ipagpapatuloy ko pang kahibangan kong ito. Shaina, let's talk. Saad pa nito, hindi ko ito pinansin, tuluyan ko nang nilisan ng beranda. Hindi ko inaasahan na sasabihin niyang mga katagang yon. Alam kong lumampas na ako sa limit. Naalala ko ang kontrata na pinirmahan ko. Nakasaad doon na bawal akong magkagusto sa kanya. At ganun din siya. Pero itong nangyari ngayon, doon pa lang ay lumabag na ako, lalong-lalo na kay Carmela. Sa mga sumunod na araw, si Mateo nang lumalayo sa akin. Masakit man isipin na siya na ang pusang lumalayo sa akin, ay wala akong magagawa. Napaayos ako ng upo nang iwinasiwas ni Riri ang kamay niya sa harapan ko. Bumuntong hininga si Riri na ikinapagtaka ko. Ate Shaina, nag-away ba kayo ni Kuya Mateo? Tanong niya. Umiling ako. Okay naman kami, bakit mo pala natanong, Riri? Kasi naman ate, tulala ka dyan. Itinuro niyang hawak-hawak kong isang tasang ice cream. Tunaw na nga ito't hindi na ganoon kalamig. Bumuntong hininga ako bago inilapag sa lamesang isang tasang ice cream. Ilang araw ka ng ganyan, ate? Kung nag-away kayo ng asawa mo, nandito naman kami ni Lola para mabawasan yung pag-iisip mo. Concern na sabi niya. Ngumiti ako. Ayos naman kami ng Kuya Mateo mo, Riri. May iniisip lang ako. Saad ko. Tumango siya. Pansin ko pa rin na hindi siya kumbinsido sa dahilan ko. Riri, pwede ba kitang tanungin? Ngumiti siya at tumango. Oo naman ate. Ano po ba yun? Tanong niya. Kung ikaw ang tatanungin, Riri, magagawa mo bang lumayo sa taong mahal mo? Tanong ko. Gusto ko lang malaman kung anong magiging sagot niya.
Pilit kong iwinasiwa sa isipan kong tungkol sa nararamdaman ko para sa kanya. Pero marupok ata ang tawag sa nararamdaman kong ito. Kung akong tatanungin ate, mas pipiliin kong makasama ang taong mahal ko. Huminto ito sa pagsasalita at biglang ngumiti. Siyempre, gusto kong makasama yung the one ko, kaya pipiliin ko ang taong mahal ko. Dugtong pa rin niya. Napangiti ako ng mapait. Mabuti na lamang ay hindi niya yun napansin. Teka lang ate, bakit mo pala natanong? Takang saad niya. Wala lang, naisip ko lang bigla. Mahina akong natawa. Mababaliw na ata ako sa kaiisip kung ano bang mas magandang gawin. Naku ate, kung may naiibigan ka ng ibang lalaki, wag mong ipagpapalit si Kuya Mateo. Bigla niyang sabi sa nanlalaking mata. Natawa ako dahil sa sinabi niya. Sira, hindi yun pumasok sa isip ko, Riri. Ani ko, tingnan mo oh. Turo ko sa tiyan ko na halos hindi na nga ako makayuko ng maayos dahil sa laki ng tiyan ko. Dinagdagan pa ng mayat-maya akong kain. Magkakaanak na kami kaya walang dahilan para ipagpalit ko siya sa ibang lalaki. Dugtong ko pa. Gusto kong matawa dahil sa huli kong sinabi. Kasi nungalingan lang yon dahil wala naman yung katotohanan. Kung sa bagay magkakaanak na kayo, pati bagay na bagay kayo ate ni Kuya Mateo sa isa't isa. Kinilig siya matapos niyang sabihin ang mga salitang yon. Ginantihan ko naman ito ng ngiti upang hindi niya mapansin ang lungkot na nadarama ko ngayon. Naku, tama na nga yung pambobola mo, Riri. Dalhin mo na lang sa kusina yan para naman may magawa ka. Utos ko. Carmela's point of view. Babe, hindi ba sinabi ko na sa'yo na ikaw lang ang mahal ko at hindi si Mateo? Naiinis kong saad sa boyfriend ko. Binato niya ang bote ng beer sa pader, dahilan ng pagtili ko. Ano bang problema mo? Hindi mo ba naiintindihan na kailangan natin si Mateo para makuha natin ang pera niya? Naiinis kong saad. Nandito kami sa kondo ko at naiinis ako sa lalaking to. Dahil dito pa pumunta. Baka makita pa kami ni Mateo at baka mawala ng tiwala sa akin yun. I know, Carmela. But you know, I am your boyfriend. At hindi ang lalaking yun. Kaya naman kitang buhayin. Bakit kailangan mo pang manatili sa kanya? Dahil ba mas mayaman siya sa akin? Galit na tanong niya sa akin. Napairap ako. Totoo naman mas mayaman si Mateo kaysa sa kanya. Kaya nga ako nanatili sa lalaking yun para pagkapirahan. Naupo ako sa gilid ng kama. Kaliligo ko pa lang nang dumating ang lalaking ito sa kondo ko. Ano bang gusto mong palabasin? Na mahal ko si Mateo? Tanong ko sa inis na boses. Come on babe, pera lang ang kailangan ko kay Mateo. Pero ang puso ko nasa iyo. Ngumisi ako. Yun naman talaga ang totoo. Pera lang ang mahal ko kay Mateo. At the hell, hindi ko magugustuhan yun. Pero hindi pa rin nagbabagong ekspresyon ng pagmumukha nito na lalo kong ikinainis. May lakad pa ako at hindi ako makaalis ng dahil sa lalaking ito. Malapit na maubos ang pasensya ko. Kahit boyfriend ko ito'y kaya ko itong bitawan. Lumapit ito sa akin at pilit akong hinahalikan sa labi. Umiwas ako dahil magugulo pang makeup ko. Pati wala ko sa mood para makipaglambingan sa lalaking to. Gaganda ang mood ko kung malalaman ko na kung anong regalo sa akin ng fake boyfriend ko. Si Mateo David ang fake boyfriend ko. At patuloy kong lolokohin hanggang sa makuha kong pera niya. Tumayo ako at lumayo ng kaunti kay Jake. I'm not in the mood, babe. Please, I need to go now. May date pa kami ni Mateo. Sambit ko habang inaayos kong suot ko. Shit naman, Carmela. Ilang linggo tayong hindi nagkakasama. Nakikita nga kita pero hindi kita pwedeng malapitan o mahalikan man lang. Yumuko ito matapos niyang sabihin yun. Maaawa na ba ako sa lagay na yan? Wala akong panahon para makipagdramahan sa lalaking ito. Tinalikuran ko ito at nagtungo ako sa drawer ko upang kunin ang bracelet na galing kay Mateo. Lahat ng mga regalo sa akin ng lalaking yun ay puro mamahalin. Kaya hindi ko maiwan-iwan dahil nasusunod ang luho ko pagdating kay Mateo. Humarap ako nang marinig ko itong humikbi. Napakunot ang noo ko. Ano naman ang problema nito? Hoy Jake, ano na naman ang dinadrama mo dyan? Kung lasing ka, matulog ka na lang dito. Saad ko. Tumingala ito, tinitigan ako. Nakikita ko mula sa mata niyang pangungulila. Pero bakit naman siya mangungulila sa akin kung kami namang dalawa? You know, Carm, nagbago ka na. Simula nang dumating ang lalaking yun, nagbago na ang lahat. Feeling ko hindi ka na sa akin. Pwede mo naman akong tapatin kung hindi mo na ako mahal. Hindi yung ganitong setup ang relasyon natin.
Parang akong hindi mo tunay na nobyo. Mahinahon niyang saad. Kung ano-anong iniisip mo, Jake. Kung hindi kita mahal, edi sana matagal na kitang hiniwalayan. Saad ko. But see, magkasintahan pa rin tayo. Kaya ang ibig sabihin lang nun ay mahal kita. Ganun kadali. Walang pakialam kong sabi. Damn it. If you love me, hiwalayan mo lalaking yun. Sumama ka sa akin sa US. Magsimula tayong muli. Pakiusap niya. Natawa ako ng mahina. Mahal nga kita. Pero may mga pangangailangan ako na hindi mo kayang ibigay, Jake. Sana naman maintindihan mo yun. Pagkasabi ko nun ay dinampot kong shoulder bag ko at nagtungo sa pintuan. Nilingon ko muna ang walang kwentang boyfriend ko na magsalita ito. Ang mahalaga lang sa'yo ang pera. Ang ibig sabihin lang nun ay hindi mo kayang hiwalayan na lalaking yun. Tama ako, di ba? Mariin na tanong nito. Ano sa tingin mo? Pasalamat ka nga dahil mas mahal kita kaysa kay Mateo. Nakangisi kong sabi. Pinihit ko ang doorknob at binuksan ito. Kung hindi mo hihiwalayan ang lalaking yun, sasabihin ko sa kanyang relasyon natin. Mamili ka, Carmela. Babala nito. Then go on. Balik kong banta sa kanya. Iniwan ko si Jake sa kondo ko nang hindi na hinintay ang susunod pang sasabihin nito. Alam ko naman na hindi niya magagawa yun. Hindi ako kayang isuplog ni Jake dahil in love siya sa akin. Mateo's point of view. It's been a long time nang magkausap kami ni Shaina. And it's been a long time ang pagpipigil ko upang huwag siyang kausapin. I think she's right. I have a girlfriend at hindi ko dapat bigyang kahulugan ng pagiging malapit namin sa isa't isa. Dapat matuwa ako dahil maibibigay ko ng hiling ni Dad ang magkaroon siya ng apo. Dapat maging masaya ako dahil finally makukuha ko ng buong mana ko. Carmela is my girlfriend and it's been 3 years. At ipinakilala ko siya to my family. Ngunit hindi siya tanggap ng magulang ko. Kaya tinago namin ang relasyon naming dalawa. At nang malaman kong hindi kami magkakaanak ni Carmela, then I've decided na kumuha ng babaeng tutupad sa pangarap ko. And it was Shaina. Shaina is a type of girl na gagawin ng lahat para sa pamilya niya. At yun ang nagustuhan ko. Hindi ko man aminin pero yun ang totoo. Naguguluhan ako kung ano ba itong nararamdaman ko sa kanya. I tried to become serious person in front of her. Pero nabigo ako. Until now gusto ko siyang alagaan upang masiguro na malusog ang magiging anak namin. But I was wrong. Carmela is my girlfriend at si Carmela ang magiging ina ng isisilang ni Shaina. Ang gago ko lang dahil hindi ko inaasahan na mahuhulog ang loob ko sa kanya. Ang gago ko dahil hindi man lang ako makaramdam ng guilt kay Carmela. At alam kong yun ang pinakamalaking pagkakamali. And I don't know if anong magiging reaksyon niya kapag nalaman niyang may feelings ako for her. My heart is beating for her. Kaya gulong-gulo ako. Nandito ako sa bar ng kaibigan ko. Gusto kong makapag-isip-isip. I hope this night end. Ma-realize ko na kung anong dapat kong maging desisyon. I look at my cellphone nang mag-vibrate ito. Napakunot ang noo ko nang makitang new user ang nagpadala ng message sa akin. Mariin kong pinakatitigan ng screen ng cellphone ko upang intindihin ang mga sinabi sa message. Hiwalayan mo ang girlfriend mo. Hindi mo pa siya lubusang kilala. Ginagawa ka lang niyang tanga para makuha niyang pera mo, Mateo David. After I read this fucking message, napahigpit ang pagkakahawa ko sa cellphone ko. Who the hell is that? To say those words to my girlfriend. Kung paratangan niyang girlfriend ko, parang kilalang kilala niya ito. I don't have any idea. Dahil sa matinding pag-iisip ko sa text message na yon, ay di ko na malayang napadami na ako ng inom. Hindi ko alam sa sarili ko kung bakit hindi ko makalimutan ang message na yon. Mariin kong ipinikit ang mata ko nang makaramdam ako ng hilo. Inis kong pinatay ang cellphone ko nang may tumawag na kung sino. Nakailang ring ito and this time, dahil sa inis ko'y sinagot ko na ang tawag ng kung sino. Who the fuck is this, ha? Inis kong tanong sa kausap ko. But the other line didn't speak. Tanging boses lamang ni Carmela ang naririnig ko. She's not speaking. She moaned. Malinaw na malinaw ang naririnig ko. Hindi ako pwede magkamali. My girlfriend is cheating on me.